2, 1. Okay na yan. Hallelujah, Lord Jesus. Marami pong salamat sa umaga nito, sa live na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa Facebook ngayon, sa YouTube na ito, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Pagpalain ito ang umagang ito, O Diyos. Go live kami, Panginoon, sa Facebook at sa YouTube, Panginoon. Lord Jesus Christ, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Baba mo po ang anointing. Pagpalain po ang itong si Pastor Ben. Kasama ko na po si Pastor Philip. Kasama po si Sister Sally dito sa live broadcast na ito, dito po sa Facebook na ito. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang sasalita. Magligtas ka, Panginoon. Akutin mo po ang lahat ng mga taong nanunood sa Facebook, sa buong sanlibutan ito, sa Amerika, sa England, kasama na po sa South Korea, South America. Lord, akutin mo po lahat, lalo-lalo na ang bansang Pilipinas. Iligtas mo po ang lahat ng mga tao sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. At sa umagang ito, O Diyos, marami pong salamat at minsan pa, Panginoon. Ibabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri at sa salamat. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay. Ayan na. Ang mahalaga lang naman ay kayo makita. Kaya hindi makita. Okay. June 7, 2026. Sunday. At sa umaga nito, mga kapatid, kayo na nakikinig. Tayo po ang tema natin, laman ng spiritual. Pastor Philip, ang ating tema, laman ng spiritual. Okay. Ano po ang sinasabi dito? Ano po ba ang wisdom dito sa Ephesians 6:12? Ang sabi po ng banal na kasulatan, for we wrestle not against flesh and blood. Ang pakikihamot natin ay hindi sa laman, hindi sa laman at sa dugo, kung hindi laban sa mga pangunahing principalities, but against power, against the ruler of darkness of this world, and spiritual wickedness in the high places. Okay. Bibigyan ko po ng highlight. I-explain ko po ano ba talaga ang Ephesians 6:12. Sabi rito, ang kalaban natin ay hindi laman at saka dugo. Ang kalaban natin ay mga principalities, but against power, against the ruler of darkness of this world, against the spiritual wickedness in the high places. Ang kalaban natin, Pastor Philip, Sister Sally, ang kalaban natin ay mga principalities. Ibig sabihin, lahat ng pangunahin, principalities, lahat ng nangunguna, umpisa sa presidente hanggang sa barangay captain, yan po ang tinatawag yan. Yan ang kalaban natin, principalities. Against power, yan naman ang mga makapangyarihan, yung mga may baril, military demons. Yan ang sinasabi dito, against power, against the ruler of darkness of this world. Laban tayo, Pastor Philip, sa lahat ng leader ng kasamaan sa sanlibutan ito. Pastor Philip, ano ba yung leader ng kasamaan sa sanlibutan ito? Mga pastor, mga pare, lahat ng mga mamamanta, lahat ng kapangyarihan, lalo-lalo na yung tinatawag na military demons na yan, na mga may baril, mga may kapangyarihan, against the ruler of darkness of this world. Laban sa mga leader ng kadiliman sa sanlibutan ito. Lalo-lalo na mga pare, ang mga pastor na hindi naniniwala ng Diyos si Jesus Christ. Ang kalaban natin yan at dito sa huling kapanahonan dito. At dito against the ruler of darkness. Lahat ng leader ng kasamaan sa sanlibutan ito. Kalaban natin, nakikipaghamok tayo sa laman. Kanya ang tema natin, Sister Sally, labanang spiritual sa huling kapanahonan. Wala tayong kalaban. Hindi natin kalaban si Pastor Ben, si Pastor Philip, si Sister Sally.
Ang kalaban natin ay ang masasamang espiritu na kumikilo sa sanlibutan ko. At sa last premise, against the spiritual wickedness in the high places. Masasamang espiritu, wicked spirit in the high places. Masasamang espiritu naglulupad-lupad sa kahanginan. Yan po ang kalaban natin. Mga leader ng kasama ang naglilipad-lipad sa kahanginan. Lumilipad yan sa lahat ng bansa. Naniniwala ka ba, Pastor Philip, na lahat ng bansa may mga leader ng kasamaan ng babantay dito, katulad ng pakikihamok sa Daniel na marami na kalaban si Daniel dito, yung mga leader ng kasama na sa lugar na yun. At lalo na sa Pilipinas, naniniwala ka ba, Pastor Philip, na sa huling kapanahon, mga leader ng kasama, wicked spirit in the high places, mga leader ng kasamaan sa sanlibutan ito na naglupad-lipad sa Davao City. Kanya, aking naniniwala, maraming talagang kalaban ngayon sa laban ng espiritual ng tinatawag niya. Okay, tuloy natin. Ano ba, Pastor Philip, verse 13? Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. So, ngayon pala talaga ngayon, evil days na ngayon, upon you shall be able to withstand against the evil days. So, kailangan maging matibay tayo, Sister Sally, hindi tayo talunin ni Satanas. Sapat ngayon ay evil days na. Sa huling kapanahonan, evil days na ngayon, huwag tayo magtitiwala kahit kaninong tao. Basta sa Diyos lamang tayo, Pastor Philip. Acts 16 verse 21, 25, ang sabi ng Panginoon, we rather obey God rather than man. Hindi tayo pwede magtiwala kahit kanino, kahit kay pastor, sa ating mga asawa. Sa Acts chapter 3 verse 29. Ang kalaban natin, tama na, Pastor Philip, tama ba yan? Okay. Ang kalaban natin, Pastor Philip, ay yung mga masamang espiritu na nagbibigay ng karamdaman, amen, sa mga pansyon, doon sa mga lugar na yan na talagang nagbibigay ng karamdaman sa katawan ng tao. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa verse 14, ang sabi rito, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on breastplate of righteousness. Sabi rito sa verse 14, stand therefore, tayuan natin at lagyan natin ng loins, pamigkis, about bigkisin natin ang katotohanan ng ating buhay. Yan ang pamigkis, yan ang loins, sapat sa ating katawan. At sabi niya rito sa second premise, and having on the breastplate of righteousness. Kailangan may breastplate tayo ng kabutihan. Breastplate. Yung breastplate na yan ang kalasap natin. Nakapulupot sa ating gawin. Breastplate of righteousness. Mahalaga po kasi yung nakapukuhan sa ating balikat, sa ating dibdib, breastplate of righteousness. Kailangan talaga may kabutihan. Aking naniniwala, mga kapatid, na sa huling mga kapanahonan, ayon po sa sinasabi sa Daniel, mga kapatid, marami nang dadating ngayon sa huling kapanahonan. Lahat kakatulunan sa mundo. Kailangan kanya meron tayo. Magkaroon tayo ng sandata sa ating katawan. And having a breastplate of righteousness, meron tayong kabutihan sa ating buhay. At sa verse 15, ang sabi rito, and your feet shod with the preparation of the gospel. Kailangan lagyan lang natin ng sandalyas ang ating mga paa sa gospel ng katotohanan. Pastor Philip, gospel ng katotohanan. Hindi lamang sa Matthew 24, hindi lamang Sister Sally, hindi lamang gospel na ipapahayag sa Matthew 24. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Hindi lang pala yung gospel sa pitong iglesia sa Asia Minor. Maliwanag din dito ang sinasabi ito. Isasangiyaw ang gospel ng kapayapaan,
Katotohanan. Kanya tayo peacemaker, tayo Philip. Peacemaker tayo sa oras na ito. Tayo po ang talagang peacemaker sa Matthew chapter 3 verse 18. Sabi niya rito, ang sabi niya rito mga kapatid, breastplate of righteousness, may kabutihan tayo sa ating puso. Sa verse 16, ang sabi rito, above all, taking all the shield of your faith, isuklob ninyo ang shield sa ating katawan, ang pananampalataya, wherewith you will be able to stand. Para tayo makatayo tayo sa magulong sanlibutan ito, mapanganib na sanlibutan ito, be able to quench all the fiery darts of wicked. So, sa last premise, ang sabi rito, Pastor Philip, you shall be able to quench. Kailangan natin ma-quench, maalis natin, masagkaan natin, masawayan natin to quench all the fiery darts of wicked. Yung mga palanso ng demonyo sa ating buhay. Naniniwala ka ba, Pastor Philip, na mabait ang Diyos natin, hindi na tayo kayang pababayaan dyan. Amen. Isaiah chapter 14 verse Isaiah 54 verse 14. Ang kalaban natin ay masasamang espiritu, mga kabak na sandata na yan. Yan ang kalaban natin. At sa verse 14, ito ang pinakamagandang sinasabi rito, Pastor Philip. Ito palagi kong ginagamit ko, Pastor Ben, para makatayo tayo sa mga magulong sanlibutan ito. Ang sabi po rito sa verse 17, Ephesians 6 verse 17, and taking the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the sword of God. So, sabi dito, isuklob natin ang helmet ng salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Salita ng Diyos ang ating kalasan. Pastor Philip, Cesar Celi, amen ba? Ang kalaban natin ay ang salita, ang masamang espiritu na may suklob tayo, may lagay tayo na suklob sa ating katawan. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Ephesians 6:12. Ephesians 6:18. Sa 18, Pastor Philip, at sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therein to with it in all perseverance and supplication for all our sins. May pananalangin tayo, supplication sa ating Panginoon. Kailangan talaga equip tayo ng prayer. Amen ba, Pastor Philip? Meron tayong equip sa pananalangin. Kanya aking naniniwala mga kapatid, matibay ang ating Diyos na pinananaligan. Palagi tayong nananalangin sila ng kapayataan. Gospel of peace. Amen. At ang sabi nga niya rito, okay. Ano pa ang sinasabi dito? Okay. Tuloy natin, Pastor Philip, sa YouTube na ito. Ano ang sinasabi? 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Pastor Philip, basahin mo nga. 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4, 5, and 6. 4 na verse lang itong pagninilayan ng sila. Sister Sally, yung Bible mo, pero mga Pastor Philip. 2 Corinthians chapter 3 verse 10 verse 3.
2 Corinthians chapter 10 verse 3. Sabi nga dito, kung nabubuhay man kami sa mundo, hindi naman kami nagpaglaban ayon sa pamamaraan. Okay. Ano ba, Pastor Philip, ang sinasabi? 2 Corinthians chapter 10 verse 3. Tama yan. Kanya lang, bigyan natin ng highlight, bigyan natin ng malalim na pananampalataya sa King James Version dahil ako po ay naniniwala mga kapatid. Marami pong Bible verses ngayon. 83 ang version ng Bible at dinagdagang pa ni Kiguloy, naging 84 version ng Bible na yan. Marami pa rin, maski ang Mormons, nagdadagdag pa sila nagdadagdag pa sila ng gospel na yan. Pero ako'y naniniwala mga kapatid, sa huling kapanahonan ito, although we walk in the flesh, kahit para tayo lumalakad sa laman, pero hindi tayo nakikipaglaban sa laman. Ano ang ibig sabihin? Ang kalaban natin ay hindi tayo pwedeng makikihamok sa pamamagitan ng laman. We do not war after the flesh. Hindi tayo nakikipaghamok sa laman. Hindi tayo nakikipagsuntukan. Hindi natin binubugbog ang asawa natin. Hindi natin binubugbog yan. Ang kalaban natin, ayon sa verse 4, for the weapons of all our warfare are carnal. So ang paglaban natin, ang sandata natin, at sa ating pakikihamok ay hindi carnal, hindi makalaman, hindi laman ang ginagamit natin, hindi lakas, hindi pagsusuntok, pambabaril, pagangkas ng mga bagay. But ang sabi nito, but mighty through God to the pulling down of His stronghold. Sa last premise, ang sabi nito, but mighty through God, makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, to the pulling down of the stronghold, para kaya natin pabagsakin ang lahat ng masasamang espiritu sa buhay ng Pastor Philip, Sister Sally, at higit sa lahat sa ministry ito na nagtatiwala mo sa atin, Pastor Philip. Stronghold ang kalaban natin, stronghold. Katulad ng mga nagsisimba rito na na-encounter ko sa Maria P. Marcelo. Isipin mo, ang kalaban, sinabutahin tayo sa labanan na yun. Marcelo, hindi, ano ba yung simbahan ninyo? Ako Iglesia ni Cristo. Yan po kalaban natin. Lahat na yung masamang espiritu na yan na naglupad-lupad sa kahanginan. Lahat ng mga salita ng demonyo, kalaban natin yan. Lahat ng karamdaman na yung kalaban natin yan. Mga cancer, diabetes, yung pag-ubulto mo na yan. Hindi ba talunan na si Satanas sa buhay mo? Talunan na sa buhay ni Sister Celine, sa aking mga anak, kay Carol, kay Gary, sa aking walong anak. At dito sa verse 5, casting down imagination. Ang ibig sabihin doon dito, pwede natin pabagsakin ang masasamang isipan ng tao and every high things at lahat ng bagay na makasarili, tinataas ng kanyang sarili among the knowledge of God. Ano ang ibig dito sa unang premise? Sabi dito, and everything that exalted itself against the knowledge of God. Maraming tao ngayon ang tinataas ang kanyang sarili. Amen. Kanya ako sinasabi ko po, kayo sa Facebook, sa YouTube, ayoko po itaas ang aking sarili. Why? Sapagkat ako pinagmataas mga kapatid. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 11 and 12, pag lahat po ng taong nagpapakataas, ibabagsak ng Panginoon. Maski presidente, mga senador, maski pastor, maski si Pastor Ben, lahat po ng tao sa Isaiah chapter 2 verse 11, lahat po ng magmamataas nagpapalalo sa buhay ng tao na yan, mga kapatid. Laban sa mga tao na yan ay ibinabagsak ng Panginoon. Kanya sabi nga rito, casting down imagination, things that exalted itself against the knowledge of God. Pag tayo lumalaban sa salita ng Diyos, Pastor Philip, itinataas natin ang sarili, hindi ang Diyos, hindi ang karunungan ng Panginoon, and having in captivity, and having into captivity. At maraming tao na nagiging captive, every thoughts to the obedience of God. So pag wala pa lang Sister Sally, Pastor Philip, na obedience sa salita ng Diyos, amen,
nagiging captive tayo na nadadaya tayo sa kanan. Kanya ikaw, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ka pinadala kay string, huwag kang magagalit. Hindi ka pinadala kay string dito. Pera lang yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan tayo ng Pastor Philip, Espiritu. Amen. Gusto kitang umakit sa langit. Pero pagka ang pinag-usapan natin ay pera lang nung anak ni string. Pera na yan. Yung pagbabantay mo na yan. Ang binabantayan mo yan, demonyo. Hindi. Ang babantayan natin yung kaligtasan natin. Amen. Nakukuha mo ba ako, Pastor Philip? Dito, ulitin natin. Casting down imagination against the knowledge of God and obeying with the captivity with the thoughts and obedience of God. Ang ibig sabihin talaga, Pastor Philip, ito ang distortion, ang highlight, ang sinusunod natin, nag-obey tayo sa Diyos. Huwag kang susunod sa binasa mo na kanina yun, Ephesians chapter 3, verse 29. We rather obey God rather than man. Huwag kang susunod kay Sister Sally, huwag kang susunod kay Pastor Ben. Ang susundin natin ay yung Diyos. Huwag kang susunod kay Ando, kay nung anak na Sister kay Maclowe, at saka doon sa mga papa ng mga alaga mo, mga tukang maliliit na yan. Huwag kang susunod yan. Ang susundin natin ay ang salita ng Diyos. Maliwanag. Nung si Martha, ang Panginoon ay dinalaw, yung magkapatid ni si Martha at saka si Mary, dumating sila ron. Abalang-abala sa paggagayak. Gagayak yung pagkain ng mga bisita niya na si Jesus Christ. Ano ang sabi niya? Martha, Martha, bakit ka ba na abalang-abala? Hindi mo ba nalalaman isa lang ang mahalaga? At si Mary yan ang kanyang tinanggap. Ang pinakamahalagang tinanggap ni Mary ay ang salita ng Diyos. Hindi yung ginagawa ni Sister Selig, abalang-abala na yan. Pinakakain niya. Hindi iyan. Sister Selig, huwag ka nang magpahirap yan. Sa Bible, huwag ka nang magpahirap yan. Ang kailangan talaga, ikaw ay makinig ka ng salita ng Diyos. Huwag mo abalahin yung pagluluto mo niya. Umaga pa lang, nagluluto ka na, hindi na nanonood ng kanya. Nag-pre-prate mo na, piniprate mo yung pinakain niya sa atin na yung masarap eh. Di ba? Masarap na yung kinahanap kahapon. Yung ham na yan. Kanya lang, si Idong naman, di pa pa, dinatan. Inabot pa yung 5. Hindi ko talagang kumisa na yung talagang magsama ang espiritu eh. Isipin mo, kinuha niya agad laman eh, alam natin ititira kay Sister Edselis sa akin. At hindi iyan, ang malaga, kayong dalawa ni Ampong, binigyan kayo ni Sister Sally, binigyan pa kayo ni Sister Sally, binigay ko kay Sister Sally, binigay sa inyong dalawa, kanya si Ampong, nakikilabang pa rin sa espiritu rin. Huwag kang maniniwala na si Ampong ay talagang dito. Pwede talaga natin sawayin na si Ampong. Mag-pray lang tayo sa Panginoon para hindi tayo magalat sa atin ng Panginoon. Amen ba? So ano naman dito? Ito ang pinakamahalaga, Pastor Philip, verse 6, basahin mo. Kapag lubos na pagsunod, nakahayag ang pagsahan ng natin ng mga ilaw. So maliwanag dito sa King James Version, sa English ang sinasabi. Sa YouTube kayo na nakikinig sa amin, sa Facebook. Sabi ko, and having in readiness, sa English, Pastor Philip, and having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Pag tayo pala tunay na sumusunod na sa Panginoon, kaya natin sawayin ang lahat ng mga demonyong espiritu na sa daganap sa sanlibutan ito. At ang sabi niya, when your obedience is fulfilled, pag tayo meron talagang kumpleto na ang ating pagsunod sa Diyos, kaya natin sawayin ang lahat ng demonyo sa sanlibutan ito. Kaya natin basakin ang lahat ng demonyo na pumapasok sa ministry ito. Sabi rito, and having in readiness to revenge, kung tayo ay nakagayak na para wasakin natin ang lahat ng disobedience, kamukha nila sister, ng mga babae na nagpupunta rito, lahat ng mga babae na yan, lahat ng mga lalaki, when your obedience is fulfilled. Pag tayo pala ay fulfilled na tayo ng Espiritu ng Panginoon, kaya natin paningkuhin lahat yan. Kaya natin wasakin lahat yan. Pastor Philip, amen ba? Okay.
Isang verse pa, Pastor Philip. Ano ang sinasabi sa Hebrews chapter 4, verse? Hebrews chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kalikuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at ito, at nakakaalam ng mga isip at binabalak. Ano yung verse na yan? Hebrews chapter 4, verse 12. The words of God is spirit. Kanya yung Bible mo na yan. Ayusin mo na lang ito yun. Baka tela niya yung Bible na sinasabi ko sa iyo. Okay. Okay. Panghuli na lang tayo sa YouTube. Okay. Ano po ang sinasabi? Ulit nga, Pastor Philip. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. Sa Tagalog. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa limang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaikuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, yan ang labanan ngayon. Napakalalim yan, Pastor Philip. Ano ang sabi rito sa King James Version? Matindi kasi ang mensahe ng King James Version eh. Eka ko nga sa inyo, mahalaga ang King James Version. Kanya ako ini-encourage ko. Lahat na nakikinig sa buong sanlibutan ito, gamitin na lang natin ang King James Version, mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa Hebrews chapter 4, verse 12? For the word of God is quick and powerful. Ang salita pala ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan, quick and powerful, and sharper than any two-edged sword. At mataling pa sa magkabilang tabak na yan. Piercing even to the, sabi dito, and sharper than any two-edged sword. Ang salita pala ng Diyos ay makapangyarihan, sabi niya rin, sharper than any two-edged sword. Makapangyarihan kahit isang tabak na makapangyarihan, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang salita pala ni Caesar Sele ay makapangyarihan. Ano po ang sinasabi sa third premise? Piercing even to the dividing asunder of souls and spirit. Sabi dito, piercing. Pag tinawag na piercing, Pastor Philip, tumatagos. Piercing even to the dividing asunder of souls and spirit. Tumatagos siya sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. Tumatagos sa ating puso. Amen. At ang sabi niya rito, even to the dividing asunder of the souls and spirit and of joints and marrow. Tumatagos yan sa mga laman at sa mga kasukasuan and sa mga kasukasuan at sa mga sa mga tungkungan at sa mga kasukasuan ng tao sa espiritu, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Na-discern pala si Sarcede ng salita ng Diyos. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Na-discern natin ang salita ng Diyos. Kanya, pagka-baptize ka, Pastor Philip, sa pangalan ni Jesus Christ ng Nazareth, bibigyan ka ng gift of faith, gift of Philip. At yung pinaka-sinasabi mo, pinakamaligat, discerning spirit. Pagka iyan ay meron kanya, sabi rito, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Nadi-discern pala natin yan. Amen. Maliwan ko ang salita ng Diyos eh, nadi-discern niya ang mga iniisip ng mga tao. Amen. Kanya dito sa ministry ito, nadi-discern natin, Pastor Philip, yung mga taong lumalapit dito sa atin, nalalaman natin pakunwari lamang. Hindi totoo yung simbahan na pinaglilingkod natin. Itong simbahan natin totoo. Kanya ginagawa lang pansamantala ng mga babae at lalaki na yan na
na nangyayari na yan. Naniniwala ka ba, Sister Sally? Yung mga babae at lalaking pumapasok dito, hindi naman sila naniniwala talaga sa salita ng Diyos. So, kahit sa gabi, sinasabi namin ni Sister Sally, kahit sa gabi, nakikita tayo ng Panginoon. At kahit sa dilim, naririnig niya ang ating panalangin. And even, ang sabi nila, it is a discerner. Natatalos natin ang lahat ng iniisip at panukala ng tao na nadidiscern natin. Kanya, Dahil sa salita ng Diyos. salita ng Diyos. Kanya nga, hindi natin kayang lukuin ng Diyos. Kasi nalalaman ng Panginoon ang laman ng Sa puso. Biblia naman yan, God is not Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi niya, Hebrews chapter 4 verse 7. Hebrews, sa Galatians, Galatians chapter 6 verse Galatians 6 verse 8. Sabi dito, the word of God is, sabi niya rito, hindi, 6 verse 7. 6 verse 7, Galatians 6:7. Ano po ang sinasabi dito? Sabi na, huwag ninyong rilangin ang iyong sarili. Be not deceived. Sa English, be not deceived. God is not mocked. Hindi natin kayang lukuhin ang Panginoon. Huwag natin kayang dayain ang ating sarili. God is not mocked. For whatsoever a man soweth shall also reap. Kung ano yung itanatanim natin, aanihin natin. Kung puro kasinungalingan lamang, ginagawa niyong pansamantala lang ang ministry ito, alam ng Panginoon yan. God is not, Galatians 6:7, for God is not mocked. Hindi natin, kayo, hindi niyo kayang lukuhin ng Diyos. Be not deceived. Hindi niyo kayang lukuhin ng Panginoon. At hindi natin kayang dayain ang ating sarili. Hindi natin kayang dayain ang ating sarili. At hindi natin kayang linlangin ang Panginoon. Sapagkat kung ano ang itinatanim mo, ay anihin mo rin. Kung ikaw ay sinungaling sa ministry ito, ipinapriority mo pa ang mundo kaysa ang gawain ito, mahalagaan sa salita ng Diyos. Naintindihan mo ba si Pastor Philip? Amen. Yung perang dadating na inaasahan mo na yun na safety ka na, when they shall say peace and safety. Kuhan ba si Iso? Diba sabi na kahapon, nagtutukan daw sila. Oo, may tugtugan nga daw sila. Si Marisyan, hindi na ng kagustuhan. Oo, may tugtugan sila. Alam naman natin, nagiinuman yun. Oo. Yung pumunta nga dito kay Sister Celine, nahubog daw. Oo, noong hapon, di ba? Nakagalitan pa ni Gary. May ganun ba? Nakagalitan ni Gary. So, ano po ang dinadrive ni Pastor Philip? Tama po ang sinasabi ni Sister Sally. Nakagalitan. Ang manggagawa po ay hindi nahuhubog sa alak, kung hindi lasing tayo Isa ano yun eh, sa salita ng Diyos. Sa isa. Naniniwala ka pa, Sister Sally, hindi pwedeng maging hubog tayo sa Ano ba sa yung alak. pastor? Sa Ephesians Ephesians. 3 verse 18. Maraming taong hubog ngayon. 3 verse Pastor Philip, ano ba? Ba't pumula na yon? 18. Kuhan yun, signal. Okay, Pero yung YouTube, tuloy-tuloy. okay. Sa akin lang yun, parang Okay. Ano po ang sinasabi rito? Tayo po ay hindi pwedeng mabuhay sa laman. Hindi pwedeng mabuhay tayo. Hindi pwede tayong mahubog tayo sa alak kung hindi sa salita lang ng Diyos tayo malala. Dapat Ito mahubog. lang ako nag-ano, pastor, may nanonood ako sabi, di ba nagsabi dito na huwag kayong maglasing, kundi yung sabi ako, kundi magpakapuno kayo ng Espiritu Santo. Oo, amen. Yun ang sinasabi niya. Oo. Hindi. Ngayon, kung naglalasing ka, ayaw yun ang Espiritu Santo. Paano ka mapupuno ng Espiritu Santo yan? Puno Lasing ka ka. ng alak. Totoo yan. Kanya ako nananawagan sa mga tao rito, sa nagsisimba rito. Pag kayo ay lasing sa alak, huwag na kayong nagsimba rito. Hindi namin kailangan dito yan. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Ang kailangan totoo. Hindi yung lasenggo, hindi yung nagbubulis ka yan.
hindi kayo nagsusot, mamamanta kayo, hindi kayo nakala, hindi kayo Okay man yung YouTube. Yung YouTube. Sele, haluin mo nga yung kay Philip, bigyan mo nga coffee, no? Isang lagok lang. Napakapagdi. Di ba, eh? Hindi ko naman. Okay, so mag-ano ka na, Pastor? Ano ka tawag mo? Hmm. Magpaalam ka na sa Okay. paalam ka na sa YouTube. Okay, sa mga oras na ito mga kapatid, kami po ay naka-live sa YouTube. Ako pinananalangin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, baguhin mo po ang aming perspective. Buksan mo po ang mata ng aming pananampalataya, Panginoon. Umakasama po kami sa salvation. At sa oras na ito, Panginoon, ibaba mo po ang anointing. Alisin mo po ang kabigatan kay Pastor Ben. Lahat ng aking kamangmangan, lahat ng aking kabalisahan sa aking puso. Linisin mo po ang puso ni Sister Cele, ni Pastor Philip, Panginoon. Kasama na si Ampong, kasama na po si Pastor Ben. At sa oras na ito, Panginoon, nakataas po ang aking kamay. Alisin mo po ang mga karamdaman sa aming mga mahal sa buhay. Dahil kami naniniwala, Panginoon, sa Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. And the chastisement of our peace shall be upon him. And by whose stripe we are healed. Naniniwala kami, Panginoon, tapos na ang prosperity gospel, tapos na ang healing gospel. Dinala mo lang mula sa Kalbaryo, mga Panginoon, ang lahat ng karamdaman ng tao. Naniniwala ako, Panginoon, magaling na si Pastor Ben sa aking mata, sa kaliwa at kamay ng aking mata. Lalo-lalo na si Sister Cele sa kanyang katawan, Panginoon. Isang divine health, divine healing kay Pastor Philip. Lalo-lalo na kay Carol, kay Gary, sa kanyang mga anak, Panginoon. Lahat po ng mga taong pinagpipray ni Pastor Ben, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kayo sa Facebook, sa YouTube, ako pinananalangin na lamang sa inyong lahat, Panginoon. Abutin mo lang po sila sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, Panginoon. Abutin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng ganap na kapayapaan sa buhay. Lalo-lalo na po sa lahat ng mga tao. Payapahin mo po kami lahat, Panginoon. Alisin mo po ang mga karamdaman sa aming katawan. At sa oras na ito, Panginoon, pinasasalamatan ko na po ang YouTube. Salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen.